Sisilipin na rin ng Philippine Coast Guard kung tugma ba ang bilang ng mga idineklarang pasahero sa manifesto ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Sa ngayon po, nasa 10 na lang ang nawawala pero may mga pinaghahanap pa rin ng mga kaanak nila na sakay daw ng barko. At live mula sa Zamboanga City, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, ano nang update dito sa search and rescue operations? Ruth, bukod dyan bago sa search and rescue operations, patuloy pa rin umaasa ang mga kaanak ng sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan na makita na ang kanilang mga mahal sa buhay mahigit isang araw mula nang mangyari ang malagim na trahedya. Maya't maya pa rin kasi ang pagtatanong ng mga kaanak at pamilya kung nakita na ba ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa lumubog na Ro-Ro vessel. Sa bilang kasi ng Philippine Coast Guard, 10 na nga lang ang nawawala kung pagbabasehan yung mga idineklara sa manifesto. Kasama pa rito yung kapitan ng barko at ilang tripulante. Kaya ayon sa PCG, kasama raw sa gagawin nilang investigasyon ay kung lumampas ba sa idineklarang bilang ang mga nakasakay na pasahero. Kasunod dito, pinamamadali naman ng Department of Transportation ang pagbibigay ng marina ng mga special permit para sa ibang barko o shipping line. Limitado rin kasi ang mga barko sa ruta matapos suspindihin ang mga biyahe ng Allison Shipping Line na nagmamay-ari ng lumubog na Ro-Ro. Nakatakda naman magbigay ng pansamantalang libreng sakay ang PCG oras na walang ibang barkong bumabiyahe sa rutang tanging Allison lamang ang meron. Kasabay nito, aminado si Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso na pagmamay-ari ng pamilya ng kanyang misis ang naturang shipping line. Dati na rin daw siyang bahagi nito bago pumasok sa politika. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Bear the consequences, whatever yung dapat tulungan sa mga tao, tutulungan nila. They're willing to help. Wala namang sinasabing hindi yung company. Of course, nobody wants those things to happen. Ruth, nanindigan din ang alkalde na hindi raw overloaded yung barko. Posibleng nahirapan lang daw itong kontrolin dahil sa malalakas na alon nang mangyari ang aksidente. Narito muli ang pahayag ng alkalde. Wala naman overcapacity. Kasi less cargo siya nung umalis. Kasi may malaking barko naman yun ang kumukuha sa mga cargo talaga. Yung mga namatay, may mga hindi marunong lumangoy. Although may life jacket sila pero namatay pa rin. Kasi siguro nataranta. Nagpanik, malamig. Then medyo malakas yung alon kagabi. Ruth, sa pinakahuling bilang, nananatiling 18 ang naitalang nasawi mula rito sa lumubog na Ro-Ro vessel. 10 pa nga rin yung hinahanap at sa ngayon, surface search pa rin ang ginagawa ng mga otoridad sa karagatan at mga islang malapit sa pinaglubugan ng naturang Ro-Ro vessel. Bukas, nakatakdang simula ng pagsisid doon sa area kung saan pinangangambang lumubog itong MV Trisha Kirsten 3. Balik sa iyo, Ruth. Yung sinasabi mo na bukas yung pagsisid sa lugar, paano gawin yung mga na rescuers pa na darating? Yes, Ruth. Actually, most of the divers na manggagaling dito ay will be coming from Manila. No? Ito yung mga technical diver kasi nga yung lalim nitong pinaglubugan ng Ro-Ro vessel aabot sa 76 meters o mahigit 200 talampakan. So hindi siya basta-basta makakaya ng ordinary na pagsisid lamang. No? Kaya bukod sa mga technical divers na manggagaling sa Manila at iba pang regions ng Philippine Coast Guard, nakatakda ring dalhin yung remote operated vehicle o yung ROV na machine or equipment na pwedeng magamit na paglubog dun sa naturang Ro-Ro vessel para makita kung may mga naipit ba ritong mga katawan o labi ng mga taong kasama sa lumubog na Ro-Ro vessel. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.